Ngayon 2024, meron po tayong 4 sa listahan ng mga lucky wishing plants na dapat meron kayo sa pagpapakilala ng Holy Trinity, no? Yung Father, Son, and Holy Spirit. Yan po ay sumisimbolo, no? Ng wealth, fertility, growth, good health, and renewal. Ay dahil po dun sa kanyang istorya, no? Na mayroong isang matandang farmers na talaga namang walang-wala at salat sa buhay, ano. Pero nung nakita niya ang halaman na ito, humiling siya na magkaroon ng pera. Hello everyone! This is Sir Misunaw, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ano nga ba pag-usapan natin? Maswerteng usapan na naman po tayo. Ito yung mga favorite yung parte ng ating video, no? Yung mga ganitong topic, ano. Pag-usapan natin ngayon, ano, meron tayong mga tinatawag na lucky wishing plants. Ito yung mga halaman na pwede tayong humiling, no, na sana matupad yung ating mga pangarap tsaka minimithi sa buhay, ano. Merong mga tradisyon at paniniwala tungkol sa mga halamang ito. Ngayon 2024, meron po tayong 4 sa listahan ng mga lucky wishing plants na dapat meron kayo ngayong pagpasok ng taon. Ano-ano nga ba yung halaman na yan? Na talaga namang bibida sa taong Year of the Wood Dragon. Tingnan natin, ano, isa-isahin natin yan sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. Meron ba kayong mga kahilingan na hindi matupad-tupad, ano? O meron kayong minimithi sa buhay na ang hirap nyong abutin, ano? Mayroong mga ilang tradisyon dito po sa atin or maging sa ibang bansa pa man na itong mga halaman na babanggitin ko sa inyo ay talaga pong ginagamit nila as a lucky charm, no? Or parang isang simbolismo pang makuha po natin yung ating mga pinapangarap sa buhay. Ang tawag po sa kanila is lucky wishing plants. And ngayon 2024, ano nga ba yung mga napasama sa listahan natin, ano? Isa-isahin po natin, iikot tayo sa ating garden tapos sasabihin ko po sa inyo yung kanilang mga simbolismo, kung paano sila alagaan, at syempre para makita nyo na rin po, ano, yung itsura, no, nung halaman natin. Kaya samahan nyo ako. Una po sa ating listahan ay ang bay leaf laurel. Medyo maselan minsan alagaan ng bay leaf laurel, ano. At pero kung halimbawa nakapag-establish ka na ng malapuno nito at talagang nahiyang na po siya dun sa lugar niya, gumaganda na yan, ano. May mga times lang po na talagang ayan, nasusunog yung kanyang dahon pag kulang sa humidity at sobrang init, ano. Yan po yung nangyayari sa kanya. Ang gusto lang po nitong mga laurel ay medyo bright lang po yung area, no. At okay na po yan pag bright yung area. Wag po kayo matakot kapag minsan natutuyo siya. Yung mga natutuyong dahon, yan po ay pwede nyo pong gamitin na lucky charm sa inyong wallet, ano. At ito po nung panahon po ng ancient period ay ginagamit na po ito, no. Ito ginagamit yung mga parang wreaths, no, na tinatawag, o yung mga nakaputong sa tenga, sa ulo, yan, crown. Ginagamit po yan para doon sa mga illustrious poets and even po doon sa mga heroes, ano. Ginagamit yan na pang crown sa kanila. Ibig po sabihin yan ay wisdom at nobleness, no. Talagang kinikilala at ginagalang yung mga taong nilalagyan po nito, no, sa mga panahong iyan. Yung kanya pong berdeng dahon, yan po ay sumisimbolo, no, ng wealth, fertility, growth, good health, and renewal. Samantalang ito po kapag namulaklak naman, kulay yellow po, sumisimbolo po yan ng warm and joyfulness. At sinasabi nga po na victory and triumph, yung talaga na mga unang-una na pinoportray ng halamang bay leaf laurel, ano. Mas kilala ang halaman ito sa pagluluto dahil sa kusina sila yung ginagamit na pampabango, no, dahil sa kanyang kakaibang aroma kapag halimbawang ilagay nyo mo yung dahon. Pero ito po ay isa sa mga wishing plants, ano, na tinatawag dahil nga po dun sa kanyang kakaibang swerte, no.
pagdating sa pagtupad ng kahilingan. May mga ilang tradisyon po na ginagawa. Yung tuyong dahon ng ating laurel ay sinusulatan po ng kanilang kahilingan at inilalagay po sa mga wallet, iniipit or nilalagay sa kanilang mga bulsa o kung saan pa man na pwedeng itago at gawing lucky charm. May iba naman po na ang ginagawa ay sinusunog ito at yung pong kanilang pagsunog dito, yung pinaka-smoke o aso po, doon po nila binubulong yung kanilang kahilingan. Sa pangalawa nating halaman ay ang shamrock plants. Minsan po ang mga shamrock plants, makikita nyo po, naliligaw-ligaw lang yan sa ating mga tanim. Katulad po nitong aking shamrock dito, ayan, makita nyo po, naligaw lang yan dyan, medyo tumitiklo po yung dahon yan, ito po merong may iba't ibang varieties katulad ng triangularis, pero sinasabi po na merong mga fake shamrock, merong totoong shamrock, pero ganun pa man po, magkakapareho lang sila ng lahi. Yung tatlo pong dahon po ng mga shamrock katulad po nito ay nai-associate po kay Saint Patrick, Si Saint Patrick po, siya po ay kilala, sa pagpapakalat ng magandang balita ng Diyos, Ginamit niya po ang halamang shamrock, yung tatlong leaves nito, sa pagpapakilala ng Holy Trinity, yung Father, Son, and Holy Spirit. At sinasabi po na sumisimbolo ito ng good luck and faith, love, at saka hope, At simula po noon, naging tradisyon na po, sa Ireland at iba't iba pang kalapit na lugar, ang paggamit po ng shamrock bilang pong instrumento sa paghingi po ng kanilang mga kahilingan. Kaya po yung mga deboto ni Saint Patrick, talaga naman pong kinilala ang halaman na to bilang maswerteng halaman, at the same time, halaman po na talaga namang makakapagbigay sa kanila ng magandang buhay at makakapagpatupad ng kanilang mga kahilingan. Ang mga shamrock po, kung saan-saan lang tumutubo minsan, Meron tayo nito yung parang kulay violet, yung tinatawag nating oxalis, Ganyan po yung itsura niyan. Meron din naman po yung mga maliliit na parang damo na nakikita natin na tumutubo sa ating mga halaman, na pinaniniwalaan na kapag halimbawang nakakita ka ng 4 clover leaf ay talagang magiging maswerte, at dapat mong i-treasure. Ito pong mga shamrock ay isa sa mga halaman na napakadaling buhayin dahil po tumutubo lang po ito kung saan-saan, kaya lang po madali rin silang mamatay kung halimbawang hindi sila mabibigyan ng enough na water, kasi ito po medyo matubig at mamoist ang gusto ng halamang ito. Kaya po kapag nagalaw yung ugat niya, medyo may tendency po na malungkot yung halaman na ito. Minsan po merong varieties katulad po nito na kapag medyo late na po tumitikom, na parang mga kamay na nagdadasal at humihingi po ng kahilingan sa Diyos, At yan pong gesture na yan rin po yung sinasabi na isa sa mga simbolismo ng shamrock plants na nananalangin upang matupad yung ating mga pangarap. Sa pangatlo po nating halaman, ito pong tea plant. Alam na alam po natin na ang tea plant ay kapag halimbawa pumupunta tayo sa mga store at nagtanong tayo nung lucky wishing plant, ang tinuturo po yung tea plant, May ilan po kasing mga talagang nag-alaga ng tea plant na natupad po yung kanilang kahilingan, Marami po tayong mga nababasang comments ating mga videos kapag halimbawang pinag-uusapan na ang tea plant, isa po sila dun sa mga tao na talaga namang nag-guide or nabigyan po ng swerte ng alaga nilang tea plant, Pero ito pong mga tea plant, iba't iba po yung klase niya, Yung red nga po, sumisimbolo ng bravery, blood and war minsan yung kanyang pero ito po yung simbolo ng pagiging masigasig sa pagtupad mo ng iyong pangarap, Samantalang po yung green naman po na variety po ng tea plant o cordyline, yan naman po ay sumisimbolo ng peace and healing. So kontra silang dalawa. Kapag gusto nyo po yung medyo striving yung inyong mood, ang alagaan nyo po is yung red na tea plant. Samantalang kapag gusto nyo naman po nung relaxations,
healing properties, power. Yun naman pong maberde na tea plant yung inyong alagaan. Yan po, binabalansin niya po yung mga emotional feelings natin and yung level po ng ating ambitions, no? So ito pong tea plant, madali lang naman po yan. Tinatanim nga po ito sa mga bakuran lang, sa dire-direkta sa lupa. Pero kung halimbawa po ilalagay nyo sa loob ng bahay, pwede nyo po siyang ilagay sa magandang pasoan, no? At magkakadagdag din po yan ng kagandahan dyan, ano? Ito pong tea plant, sobrang daling alagaan. Hindi siya katulad ng mga halaman na mawalan lang ng araw, mamamatay na, masobra ng araw, mamamatay na. Ito nga po, nagiging mas striking pa yung kulay ng kanyang mga dahon kapag halimbawang nababantad sila sa morning sun, ano, mas nagiging mapula po, ano. Sa ibang tradisyon po, napaka-sacred po nito, no. Sa Hawaii din po, kilalang kilala po ang tea plant, ano. Kaya nga po minsan ang taguri dyan, Hawaiian tea plant, ano. Yung hula skirt po na tinatawag, yan, ginagamit po iyan, ano, even po sa necklace, no? Pinapalamuti po iyan sa paniniwala po na itong tea plant po ay makakapagdala sa kanila ng magandang swerte kapag halimbawa po may hinihiling sila, no? So yan po yung isa sa mga halaman na lucky plants, na lucky wishing plants ngayong 2024. Kaya naman po kung meron po kayo niyan, alam niyo na po, no, yung simbolismo niya. At sa panghuling-huli po nating halaman, ito pong money tree of Achira aquatica, na alam naman po natin na sa pangalan pa lang ay swerteng-swerte na, no? Pero po, kung bakit ito tinaguri ang lucky wishing plant ay dahil po dun sa kanyang istorya, no? Na mayroong isang matandang farmers na talaga namang walang-wala at salat sa buhay, ano? Pero nung nakita niya ang halaman na ito, humiling siya na magkaroon ng pera. At ito nga po yung naging susi sa kanyang pagyaman, ano? Dahil ibinenta niya po yung natagpuan niyang species ng halamang ito, at simula po noon ay gumanda na ang kanyang buhay at yumaman siya. Nagkaroon na siya ng maraming pera. Kaya naman po napakaganda po, no, ng simbolismo. So napakaganda po ng istorya nung ating money tree, no. Ito pong mga money tree din po natin, yan po ay magandang ilagay sa front door, ano, dahil wini-welcome po nito yung swerte at katumbas po niyan, no, yung pag-akit ng wealth and prosperity. Napakadali lang pong alagaan ng mga money tree dahil nga po sila ay nagiging puno. Maaari po silang idirekta sa lupa kung gusto nyo silang palakihin ng sobra-sobra, no. Pero kung gusto nyo po ay pan-display lang, lagyan nyo lang po siya sa isang maliit na paso para makontrol yung paglaki niya. Ito pong mga money tree, talaga naman pong taon-taon kasama yan sa masuswerteng halaman, kasama sa listahan ng mga halamang nag-a-attract ng pera. Kaya naman po napakaganda rin po niyang ipang display, ano, dahil nagbibigay po siya ng kakaibang aesthetic value dahil dun sa hugis ng kanyang dahon. Bukod po dyan, yung kanya pong mga magagandang dahon na kulay green ay nagpapaaliwalas po ng ating paligid at nagpapapresko ng ating hangin. Kaya po, ang halaman pong ito, isa sa mga lucky wishing plant na bibida ngayong 2024. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video at nalaman nyo na po yung 4 na lucky wishing plants na dapat meron kayo sa 2024. Meron na ba kayo niyan? Comment nyo lang po kung meron na kayo. And sa mga naghahanap po at talagang nagsisimula pa lang sa paghahalaman, pwede nyo pong i-consider to, no, na recommended na mga halaman na may magandang simbolismo, no. Paalala lang po, ito yung mga gabay lamang na halaman. Kahit ano pa mang swerteng halaman ang ilagay po natin sa ating bahay, kung hindi naman po tayo kikilos at tatamad-tamad tayo, wala ring mangyayari sa ating buhay. Maganda lang po na alam natin yung mga historical value, traditional value, and even yung mga simbolismo ng halaman, ano, para nang sa gayon po, meron tayong idea, no, sa mga taong nagkaroon ng positibong mga pangyayari sa kanilang buhay dahil sa mga halaman. And besides po, napakaganda rin po na meron kayong halaman sa bahay dahil bukod po dun sa mga binanggit nating simbolismo, ang dami pa rin pong benepisyo tulad ng paglinis ng hangin at syempre
pantanggal ng stress sa atin and anxiety, no? Panlinis ng hangin at syempre, good siya para sa ating health. Kaya naman po, win-win tayo dito sa ating mga plants, ano? At sabi ko nga po, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang inyong kasipagan at pagpupursige sa buhay, yan po ang magdadala sa inyo para maabot nyo yung inyong mga pangarap. So ayan, mga ka-MVP, thank you sa lahat na nagla-like, nag-share, nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Echo Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.